Alright, what's up mga kabismo? Ngayong araw na ito ay papasok ako ng Bodega 5 para mag-cutting ng mga support dun sa mga kargada naming bakal. Samahan nyo ako mga kabismo sa bagong journey namin. Ayan. Ayos ah. Sira na ang cellphone ko. Kakaiwating na to. Kailangan ng kulitan. Ayan ang loob ng aming bodega mga kabismo. Ito yung daanan mismo. Baba. Medyo madilim dahil wala talagang ilang dito. Yan. Hindi ko pababa. Pero bago ang lahat mga kamismo, ipasok muna natin yung intro. Let's go! At ayan na nga mga kamismo, kasalukuyan na kaming bumababa ni Segundo, makinista. Pero bago kami bumaba sa area na yan, nag-setup muna ako ng mga extension wire para sa aming mga power tools. Dahil nga kailangan naming mag-cutting, mag-grinding at tanggalin lahat ng mga support na nilagay nila para sa frameworks na bakal. Extra trabaho ito mga kamismo, pero extra pay din to. Yun no? Meron ka ng sahod, meron ka pang extra pay. San ka pa? Pero yung mga ganitong bagay mga kamismo, minsan lang din naman ito. Hindi naman kasi palaging bakal yung kargada namin. At saka sa makina, hindi ganun kalaki yung ekstrahan. May taripa kasi. Kung malaki ang extra yung hanap ninyo, hindi kayo pwede sa makina. Dahil mas recommended ko yung sa deck kung sa ekstrahan ang pag-uusapan. Dito sa mga bulk na barko kasi mga kamismo, merong mga extra pay talaga lalo na pagka maglilinis ng bodega. Mas madaming bodega, mas malaking bodega, mas malaki yung bayad. Dito kasi sa mga sinasakyan kong barko ay 5 bodega lang, kaya medyo maliit lang din yung bayad. Pero doon sa una kong nasakyan, 7 bodega yon, malaki-laki yung bayad doon. Lalong-lalo na dun sa ibang barko doon sa dati kong agency, mga capesize yun na 9 na bodega. Talagang napakalaki ng ekstrahan dun. Pero sila yon mga kamismo. Dahil ang electrician sa barko ay part din siya sa makina. Everyday, doon ako sa makina nagre-report. Sila din yung nagbibigay sa akin ng job order. Pero ang madalas na ginagawa ko, naggagawa ako ng mga schedule of work ko. Then ibibigay ko kina Primero tsaka kay Chief Engineer. Case to case basis naman yung pagtatrabaho. Kung may mga urgent sa makina, syempre uunahin yun. Then tsaka na yung mga minor works. Katulad nito, yan mga kamismo, nakating na namin gamit yung acetylene. After naman nun, yung mga nakauslipang konti ay kinakating namin, then ginagrind namin. Nang sa gayon ay hindi ito makadapa. At pagkatapos ng trabaho, syempre kailangan ng picture para magawa ng report at masingil, syempre. Eto na pala mga kamismo yung last work na ginawa ko bago ako umuwi ng taong 2022. Oo, di ba? Hindi kami palagi sa makina, kung minsan nandun din kami sa bodega. Pero kung ikaw ay isang electrician sa barko, yung buong barko ay maiikot mo. Kaya maswerte pa din. Kahit na solo elect lang. At sa pagtatrabaho pala dyan sa bodega mga kamismo, hindi lang makina yung gumagawa dyan, kundi pati yung mga taga-kubyerta ay tumutulong din. Nang sa gayon, syempre, para mapabilis yung trabaho. Ito pala mga kamismo yung ina-unload namin sa Madagascar. Galing ito sa Pumay, Vietnam. Nung ikarga din to, medyo nahassle ako kasi lagi din akong pinapatawag nun dahil may mga nagwe-welding. Ang malaking problema ko nun ay hindi kami magkaintindihan nung Vietnamese kasi ay hindi talaga sila marunong mag-English. Buti na lang merong translator, kaya lang yung translator ay hindi accurate. Pero sige lang, senyasan na lang. Importante, nabigyan ko sila ng supply na sapat para sa kanilang welding machine. At yun lang muna sa ngayon mga kamismo. Dito ko natatapusin yung video na to. Huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Hanggang dito na lang. Bye-bye!